Marami na tayong napanalo at lahat ng ito ay naging posible dahil na rin sa generous partner advocates ng likhaan. Upang sila ay handugan ng parangal bilang pasasalamat ng Likhaan family, narito si Dr. Janice Malgar. Isang malaking karangalan po sa akin ang i-present ang 30 Gawad Lila Awards sa 10 organizations at 20 mga individual na tumulong sa amin sa loob ng 30 taon. Sa 10 organizations na hindi in alphabetical order. Sa Commission on Human Rights, sa inyong maagang pagyakap at pagtanggol sa SRHR ng kababaihan, sa Department of Health, sa inyong donasyon ng iba-ibang family planning supplies, kasama ang implant na siyang hinahanap pero di kayang bilhin ng kababaihan sa mahirap na communities. Sa Global Affairs Canada, sa inyong tuloy-tuloy na grant sa aming community-based health programs mula ng 2016 hanggang ngayon na nagpalakas ng aming maternal care at adolescent healthcare services at nagpasimula ng PhilHealth accreditation ng 5 clinics at yung income generation namin mula sa PhilHealth. Ang Hesperian Health Guides sa pagsama sa likhaan community health workers sa inyong pagdevelop ng librong Where Women Have No Doctor noong 1995 at sa patuloy na pagtiwala sa aming pagsali nito sa Pilipino bilang kung saan walang doktor ang kababaihan noong 2000 at 2019. Sa Interpares, sa pagiging mahigpit na kakosa sa pagsulong ng isang mundong may pagkakapantay-pantay at panlipunang katarungan at pagsuporta sa aming mga programa umpisa sa aming mga community health organizing sa mahigit ng 30 taon. Sa Margaret Sanger Center International, sa mga trainers ninyo, lalo na si Deborah Wachtel na nagsanay sa aming mga clinicians ng rights-based at quality care, adolescent reproductive health services, at yung paggamit ng microscope. Sa Medicine Sans Frontiers, sa pagpondo sa aming integrated reproductive health clinics sa Tondo at San Andres. Pagpaunlad ng kasanayan ng aming mga clinicians sa Sigrid Rousing Trust. Sa pag-alok sa amin ng unrestricted funds na siyang ginamit sa pagbili ng bahay at lupa ng aming central office sa Quezon City noong 2014. Sa UNFPA, sa matagalang pagsuporta sa likhaan noong 1995 hanggang ngayon, sa mga proyekto kasama ang pagdisenyo at pagpilot ng gender sensitivity training sa RH NGOs, pagpilot sa demand generation organizing ng mga CSO sa probinsya, pagdevelop ng CSE standards para sa DepEd curriculum, at kasalukuyang pagpapilot ng CSE training para sa out-of-school youth. At last but not least, yung mga kasapi at community health promoters of volunteers ng PILAC, yung pinag-isang lakas ng kababaihan, kabataan at iba-ibang kasarian sa 10 communities na pinagsisilbihan ng likhaan. Sa inyong bukas ang loob at walang kapagurang pagtulong sa iba-ibang gawain sa community at klinika na walang hininging kapalit sa loob ng 3 dekada. At ngayon naman po ang Gawad Lila Awards sa 20 individual. Para kay Luwalhati Bautista, sa inspirasyon ng lahat ng iyong sinulat tungkol sa paggiit ng kababaihan sa kanilang pasya-ugol sa sariling katawan, mga relasyon at buhay, at sa pagsulat ng 3 nobeleta at 1 dulang musikal. Para kay Carmen Cabling, sa iyong mahigpit na pakikiisa sa mga layunin at gawain ng likhaan, at sa pagsulat ng 3 nobeleta tungkol sa lugar ng aborsyon sa buhay ng kababaihan. Para kay Dr. S.P. Cabral, sa iyong pagiging modelo sa mataas na kalidad ng datos at paggawa, malalim pero praktikal na analisis ng sistemang kalusugan, matapang at prangkang mga paninindigan tungkol sa reproductive health at health in general. Para kay Lolit Carbon, sa iyong mahigpit na pakikiisa sa mga issues ng likhaan, laging pagpapaunlak sa aming imbitasyong kumanta at makipaghuntahan sa mga kababaihan sa komunidad,
at sa iyong patuloy na pagtataguyod ng mga paborito naming OPM. Para kay Barangay Captain Alvin Chris ng Tunsuya, sa iyong iba-ibang tulong sa mga kababaihan sa Tunsuya, kasama ang pagbabudget sa reproductive health supplies, pero higit lalo sa pondo para itayo ang paanakan sa Barangay Tunsuya. Para kay Noel Kuanang, sa iyong bukas loob at bukas pusong pagtanggap sa lahat ng hiling ng likhaan, nagawan ng video documentaries ang dalawang importanteng issues namin. Una, ang pagdusa at pagkakamatay ng kababaihan mula sa hindi legal na abortion, at ikalawa, ang di pangkaraniwang buhay ng 3 community health workers ng likhaan. Para kay Kong Janet Garin, sa iyong malaking ambag sa pagsulong ng RH Bill, yung iyong pananaw na isama ang CSOs sa National Implementation Team para sa batas ng RH Law. Kay Senator Risa Ontiveros, sa iyong mahigpit na pagyakap at pagtindig sa sexual at reproductive health and rights, sexual and gender-based violence, at health benefits na nararapat sa kababaihan. Kay Dr. Meng Ilem, sa iyong palaging bukas na imbitasyon sa mga CSOs at sa likhaan na makilahok sa pagsasanay sa family planning at emergency obstetric care ng aming mga clinicians. Kay Dr. Marian Isiderio, Provincial Health Officer ng Eastern Samar, sa iyong pagiging modelo ng isang mahusay at dedikadong public health doctor sa Eastern Samar at sa patuloy na pagtulong sa mga SRH NGOs, kasama na ang likhaan. Kay Dr. Cecilia Layave, sa iyong pagtiwala, pagtindig at masigasig na pagsasanay ng mga midwives at nurses sa screen and treat approach laban sa cervical cancer. Kay Mary Racelis, sa iyong bukas ang isip at matapang na pagdala ng progresibong katolikong pananaw sa mga talakayang RH na malaki ang naging ambag sa pagpasa ng batas. Para kay Dr. Marita Reyes, sa iyong malalim na pagturo kung ano ang tama o mali o ano ang makaetika o hindi sa pakikitungo ng mga doktor at manggagawang kalusugan sa ating mga pasyente, anuman ang problema nila. Sa iyong matyagang paglinaw sa mga doktor at mga mambabatas ng proseso kung kailan at paano nag-uumpisa ang pagbubuntis. At kay Dr. Kwasi Romualdez, saan man kayo nandoon sa ngayon. Sa iyong pangunguna sa pagtulak sa health equity o pantay na pag-abot ng mahirap at mayaman sa mga serbisyong pangkalusugan. Sa iyong mahigpit na pagyakap at pagtanggol sa Reproductive Health Bill, sa iyong puspusang pagpapaliwanag kung kailan nagiging ethical o tama ang abortion. Kay Dr. Jimmy San Pedro, sa iyong pagiging mahusay at super bait na obstetrician-gynecologist, mahusay at matyagang trainer ukol sa women-centered o nakasentro sa babaeng pagfa-family planning, emergency na panggagamot sa isang buntis na nagkakakomplikasyon at makatao, nagmamalasakit at hindi mapanghusgang pangangalaga matapos ang abortion. Kay Dr. Mike Tan, sa iyong malaking tulong sa pagpapalaganap ng community-based health programs at sa mga pagsasaliksik sa mga gawi sa sexual at reproductive health sa community. Kay Rochi Taniedo, sa pagiging all-around cheerleader, filmmaker, poster maker, taga-document at taga-sulat ng mga kwento mula sa matris. Kay Renzi Tyson, sa iyong bukas ng pagtiwala at pagsuporta sa likhaan at ang kauna-unahan naming proyekto sa 5-year UNFPA Country Program noong 1995. Kay Rafi Tejada, isang community theater organizer ng PETA na lumubog sa mga community ng likhaan sa Metro Manila, Bohol at Eastern Samar. Sa iyong pag-organisa, pagdirect at pag-produce ng 2 dula, Ang Buhay Namin at Ang Paalam Soledad. At last ulit at hindi least, para kay Entoy Victoria,
all-around na tagapagtupad ng samusaring hiling ng likhaan. Anong araw man o anong oras man kailangan. Mula ito ng 1995 hanggang ngayon. Salamat sa inyong lahat sa ilaw, pag-alalay, pagpapalakas ng loob at sustansya sa aming katawan at ang aming diwa.